Mike Dunleavy nagsalita na kung ano ang gagawin kung sakaling mag-request ng trade si Curry. Bradley Beal perfect fit nga ba sa Warriors? At Russell Westbrook nag-retired na matapos ang 18 seasons sa NBA. Opisyal nang nagretiro sa NBA si Russell Westbrook sa edad na 37. Pagkatapos ng 18 seasons, 7 teams at napakaraming individual records. Pinili ni Westbrook na tapusin ang kanyang career sa sarili niyang desisyon, kahit mayroon pa siyang offers mula sa Sacramento Kings at Washington Wizards. Si Westbrook ay napili bilang numero 4 overall pick noong 2008 NBA draft ng Seattle Supersonics. Pero bago pa siya makapaglaro sa Seattle, lumipat ang franchise at naging Oklahoma City Thunder. Doon niya ginugol ang 11 seasons at doon din nabuo ang kanyang legacy bilang isa sa pinaka-intense at competitive na player sa NBA. Noong early years niya sa Oklahoma City, naging teammate niya sina Kevin Durant, James Harden. Naging isa sila sa pinaka-promising young core sa NBA at umabot sa 2012 NBA Finals kung saan natalo sila sa Miami Heat. Sa Game 4 ng finals na iyon, umiscore si Westbrook ng 44 points sa edad na 23. Sa kasalukuyan, hawak pa rin niya ang Thunder franchise records para sa points, assists, rebounds at steals. Ito ang isa sa pinakamalaking achievement sa career ni Westbrook. Noong 2016-17, siya ang naging unang player mula kay Oscar Robertson noong 1962 na nag-average ng triple-double sa isang buong season. Pagkatapos na Oklahoma City, naglaro siya para sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Sacramento Kings. Sa final season niya sa Kings, nagsimula siya sa 58 games at nag-average ng 15.2 points, 6.7 assists, 5.4 rebounds. Kahit 37 na siya, productive pa rin siya. Nang malapit na sa pagtatapos ang career niya, naging all-time leader siya sa rebounds para sa isang point guard. Mas interesting ang retirement dahil may teams pa ring interesado sa kanya. May discussions pa ang Sacramento Kings tungkol sa pagbabalik niya, habang may offer din mula sa Washington Wizards. Pero kung babalik man siya sa Kings, mas maliit na role na sana yon dahil gusto ng franchise na bigyan ng mas malaking responsibility ang rookie point guard na si Darius Akoff. Sa halip na hintayin na tuluyang mawala ang role niya, pinili ni Westbrook na step away on his own terms. Maaring maraming debate tungkol sa efficiency niya, turnovers at kung paano nag-fit ang kanyang playing style sa iba't ibang teams. Pero hindi maikakaila ang impact niya. At higit sa lahat, isa siya sa mga player na naglaro sa bawat possession na parang personal battle. Ang career ni Westbrook ay hindi lamang tungkol sa triple-doubles. Ito ay tungkol sa competitive mentality, athleticism, durability at confidence na naging trademark niya sa loob ng 18 seasons. Mula sa batang guard na pinili number 4 noong 2028 hanggang sa pagiging all-time triple-double leader. Isa si Russell Westbrook sa mga pinaka-statistically unique na players na nakita ng NBA. At ngayon, officially nang tapos ang chapter niya. At ngayon, ito ang isang interesting na potential move para sa Warriors. Posibleng idagdag nila si Bradley Beal para maging bagong scoring weapon sa tabi ni Stephen Curry. Pero importanteng tandaan, prediction, speculation pa lang ito. Hindi pa confirmed na target o signing ng Warriors. Ayon sa report, iniisip ng Blue Hoops writer na si Peter O'Keefe na maaring maging option si Beal habang naghahanap pa ang Warriors ng isa o dalawang dagdag sa roster. Ang appeal ni Beal ay simple. Kapag healthy siya, kaya niyang umiscore. Noong huli niyang season sa Phoenix bago ang injury, nag-average siya ng 17.0 points, 3.7 assists, 50% FG, 39% tatlo PT, 80% FT. Kung makukuha ng Warriors ang version na yon ni Beal sa murang kontrata, malaking dagdag yon sa kanilang offense. Perfect fit ba siya katabi ni Steph? Potentially, oo. Imagine ang offensive spacing. Stephen Curry plus Bradley Beal. Kapag parehong nasa court, hindi pwedeng basta i-double team si Steph dahil kayang-kaya ring gumawa ni Beal ng sariling shot. At kapag nag-focus naman ang defense kay Beal, magkakaroon ng mas maraming open looks si Curry. Ito ang klase ng offensive pairing na pwedeng maging dangerous dahil pareho silang mahusay sa perimeter. Ito ang pinakamalaking concern. Noong nakaraang season, naglaro lamang siya ng 6 na games bago magkaroon ng season-ending hip surgery. At kapag kukuha ang Warriors ng veteran na may injury history, malaking risk iyon. Kaya ang tanong ay hindi lang, magaling pa ba si Bradley Beal? Ang mas importanteng tanong, kaya pa ba niyang manatiling healthy? Kung healthy siya, maaaring maging bargain. Kung hindi, posibleng maging dagdag lang siya sa injury concerns na matagal ng problema ng Warriors. Ito ang isa sa pinaka-interesting na pahayag ni Warriors GM Mike Dunleavy Jr. tungkol sa future ni Stephen Curry. Ang headline talaga, Curry will finish his career with the Warriors.
Pero ang mas nakakagulat ay ang sinabi niya tungkol sa posibilidad na si Steph mismo ang humingi ng trade. Sinabi ni Don Levy na pretty confident siya na matatapos ni Curry ang kanyang career sa Golden State. Ibig sabihin, sa pananaw ng Warriors front office, wala silang inaasahang immediate separation sa pagitan ni Steph at ng franchise. Pero pagkatapos niyang sabihin yon, bigla niyang binuksan ang isang posibilidad. Paano kung si Steph mismo ang humingi ng trade? Ayon kay Don Levy, kung dumating ang araw na sabihin ni Curry sa Warriors na gusto niyang matrade, kakausapin nila ni Team Governor Joe Lacob si Steph tungkol dito. At kahit ayaw nila itong mangyari, sinabi ni Don Levy na he's earned the right. Napakalaking statement nito. Dahil si Curry ay hindi ordinaryong player para sa Warriors. Siya ang mukha ng franchise, 4-time champion at arguably greatest player sa history ng team. Kaya kung sabihin niyang gusto na niyang umalis, tila handa ang Warriors na igalang ang kanyang desisyon. Dito naging controversial ang interview. Ang tanong ng ilan, bakit kailangan pang pag-usapan ni Don Levy ang trade demand ni Curry kung sinabi naman niyang confident siyang tatapusin ni Steph ang career niya sa Warriors? Si NBA writer Kevin O'Connor ay nagsabing medyo kakaiba ang direksyon ng sagot ni Don Levy. Dahil pwedeng isipin ng ibang observers na baka gusto ba talaga ng Warriors na si Steph mismo ang humingi ng trade? May isang pananaw na nagsasabing baka mas gusto ng Warriors na magkaroon ng pagkakataon na i-trade si Curry habang mataas pa ang value niya. Kung mangyari iyon, makakakuha sila ng future draft picks, young players, assets para sa post-Curry era at pwedeng gamitin ang mga assets na yon para bumuo ng bagong Warriors team. Ito ang malaking counter-argument. Si Stephen Curry ay hindi lang basketball player. Napakalaki ng impact niya sa Warriors bilang business attraction, ticket seller at franchise icon. Kung mawawala si Steph, malaking epekto yon sa ticket sales, plus attendance, plus merchandise, plus overall popularity ng franchise. Kaya mula sa business perspective, napakahirap paniwalaan na gusto talaga ni Joe Lacob na umalis si Curry. Sa article, may 3 realistic options para sa franchise. Option A, all-in para kay Steph gamitin ang future draft assets para makakuha ng superstar o major pieces na makakatulong kay Curry na habulin ng ika-5 championship. Option B, trade Curry at mag-rebuild. Kung dumating sa point na gusto nang umalis ni Steph, maaari nilang kunin ang maximum assets na makukuha nila at simulan ang post-Curry era. Option C, stay as is. Ito ang mukhang ginagawa nila ngayon. Panatilihin si Curry, huwag gumawa ng desperate move at umaasa na may lalabas na perfect trade opportunity. At dito nagiging interesting ang situation. Mukhang nasa option C muna ang Warriors. Gusto nilang manatili si Steph. Gusto nilang maging competitive. Pero ayaw rin nilang basta-basta isakripisyo ang future ng franchise para sa isang short-term gamble. Ang problema? Time is running out. Hindi na bata si Curry, kaya habang sinasabi ng Warriors na gusto nilang bigyan siya ng championship caliber roster, kailangan ding makita ito sa actual moves.